So, ayan. Paano nga ba ang simpleng pag-compute ng processing rate sa sitaw? So, yan po ang ituturo ko po sa inyo para po sa mga bagong sellers at hindi pa po alam kung paano ang gagawin. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, ay pindutin lang ang subscribe button, like at pati na rin ang notification bell para ma-update po kayo once na mayroon po akong bagong upload na video. Okay po? So paano nga ba mag-compute ng simple para makuha ang processing rate at para malaman po natin kung ilang orders pa ang kailangan nating i-process. So halimbawa itong PR ko po or itong processing rate ko po ay nasa 37.50% po ngayon. So para ma-check po natin kung tama ang nasa aking dashboard ay bilangin po natin kung ilan na po ang aking na-process. So sa akin po makikita nyo po ay nasa 45 po yung aking nasa order transit. Yan po yung aking na-process na. At ang pumasok po na orders ay nasa 120 po from March 1 hanggang ngayon po. So naka-vacation mode po ako ngayon kaya hindi na po yan madadagdagan. Okay po? So gawin po natin para makuha po natin o ma-check po natin kung tama yung nasa dashboard ko po ay try po natin i-compute. So 45 yung nasa aking order transit at 120 po yung orders na pumasok. So 45 divided by 120 times 100 equals 37.50%. So tama po ang nasa PR ko ngayon. So ngayon naman ay alamin natin kung ilang orders pa ang kailangan kong i-process para maabot ang PR o processing rate ko na 55% para makaiwas po or makapasa po sa evaluation. So ganito po yan. From 120 na orders na pumasok, from 1 to 15 ay kailangan makapag-process po ako ng higit sa kalahati. So 120 kailangan nasa 66 or 67 na orders po ang kailangan kong i-process. So ang na-process ko na po ay 45. So sabihin na lang natin 67. 67 ang kailangan ko pong i-process. So 67 minus 45 equals 22. So 22 pa po ang kailangan kong i-process na orders. Ano po? Para may pasa ko po yung processing rate na 55% para makaiwas po sa deduction from 7%. Kasi sayang din po yun pag mababawasan pa yung ating profit na 7%, so maging 6% na lang kung hindi po tayo makapasa. Okay po. So ang tanong po, kaya ko pa bang i-process ang 22 na orders? So yan po ang alamin po natin, yan po ang malalaman po natin kung naipasa ko ba or ano po ang ginawa ko para maipasa ang 55 na processing rate. At abangan nyo po yan pagdating po ng or pagkatapos po ng evaluation sa 15. Okay po. So ngayon po ay March 13 na po. Kaya 2 araw na lang po ay evaluation na po. Kaya sa ngayon po ay hindi ko po masasabi kung may papasa ko ba or hindi ang processing rate na 55%. Kasi ayon po sa ating pag-compute kanina ay kailangan ko pa pong mag-process ng 22 orders. Okay po? Pag i-process ko po yung 22 orders, sure po yon na makakapasa po ako sa aking processing rate. Depende po yan sa aking puhunan. Pero sa ngayon po ay may bumabalik na po sa aking mga puhunan, sa aking mga pre-process kasama na po yung tubo or profit margin na 7%. So yan ay malalaman po natin pagdating po ng 16. Okay po?
Yun lang guys, at sana po ay nagkaroon po kayo ng konting idea or nakatulong po ang video na to upang sa ganun ay alam nyo din po kung ano po ang inyong gagawin, kung paano po malalaman para makapasa sa evaluation, kung ano po ang gagawin natin. Kasi mas mainam na alam po natin ang ating ginagawa para hindi po tayo mahirapan at hindi po tayo ma-stress. Kasi yung mga iba na-stress po sila dahil hindi po nila alam kung ano po ang kanilang ginagawa. Lalo na pagka marami na pong orders ang pumapasok sa kanilang store. Na-stress na po sila. Meron po akong nababalitaan na yung mga iba ay nag-quit na lang po. Kasi nga po ang inakala nila mauubos po yung kanilang puhunan o yung kanilang pera. Inuubos ni sitaw. Pero ang katotohanan po ay hindi lang po nila inaral ng husto ang sitaw. Pag naaral na po natin, napag-aralan po natin yung mga tamang strategy, ay hindi na po tayo mahirapan. Ano po? At talagang masasabi ko pong napakagandang business po si sitaw. Ano po? Kasi wala na tayong ibang gagawin kundi mag-process lang po ng mga products. Ngayon po tamang diskarte lang po ang ating gagawin para hindi po tayo ma-stress. Kaya sa aming team ay meron po kaming ginagawang mga technique and strategies. Meron pong ginagawang webinar. Doon itinuturo yung mga strategy na dapat gawin. Ano po? Yan po ay sa pangunguna po ni Coach Jimmy at ni Prof. Vincent. So, shout out po sa kanila at ako po ay nagpapasalamat na ako po ay napabilang po sa kanilang team. So, ayun po, pagka ginamit nyo po yung aking referral code ay mapapasama po kayo sa aming team. At maituturo po namin sa inyo yung mga strategy na ginagawa namin. Kung paano po ang tamang pag-manage po ng ating store, ano po, para hindi po tayo ma-stress. So ilalagay ko na lang po ang aking referral link sa description box ng video na ito para hindi na po kayo mahirapan na pumunta pa sa Google. I-click nyo na lang po yung referral link at mag-register na po kayo. At once na nakapag-register na po kayo, i-message nyo lang po ako para ma-guide ko po kayo kung paano po ang tamang paglalagay po ng mga products. Okay po. So God bless po and happy earnings po Sitaw Pam.